Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up ng biodata. So, gagamit tayo ng sample details para mas malinaw. Una, siguraduhin na meron kang malinis na biodata at ballpen na kulay itim o asul. Iwasan ang liquid eraser para maging presentable ang biodata form natin. So, position desired, kung ano ang position na gusto mong applyan. Halimbawa, ito nga pong example natin ay production operator. Kaya sulatan natin ng production operator. Pwedeng capital letters lahat, pwede din na hindi. Ang importante ay klaro ang pagkakasulat. So, dito sulatan ng pizza sa date. Ang pizza kung kailan mo ito ginawa ang iyong biodata or kung kailan mo isa-submit sa gusto mong pag-applyan. So, depende na sa'yo. Dito naman sa photo, kailangan ay mag-attach ka ng 2x2. So, depende sa biodata na nabili mo, pero kadalasan ay 2x2 picture ang nilalagay dito. At siguraduhin na maayos at klaro ang iyong mukha at hindi blurred ang pagka-print ng 2x2 picture. Dito sa given name, ito ang iyong unang pangalan. Halimbawa, ang iyong unang pangalan ay Juan. Sa surname, ito ang apelyido, De La Cruz. Juan De La Cruz. Example lang natin ito. Dito sa MI, ibig sabihin ng MI ay middle initial. So, yan ang apelyido ng mama mo pagkadalaga or apelyido mo kung ikaw ay babae na kasal na. Apelyido pagkadalaga. So, halimbawa, ang apelyido pagkadalaga na ang middle initial mo ay Reyes. So, ang ilagay mo ay R lang dahil middle initial lang yung hinahanap. Ang present address, ito ang iyong kasalukuyang tinitirhan. Halimbawa, nakatira ka sa barangay Malinis. So, pwedeng isulat lahat ng Calamba, Laguna. Pwedeng isulat lahat na kumpletong address, pati yung purok or sitio kung mayroon. Pwede din na diretso na sa barangay. Ang importante ay ang municipality at saka yung city or province. Sa telephone numbers, kung wala kang telephone numbers, pwede mo nang sa telephone numbers, pwedeng mobile number ang isulat mo. Halimbawa, 0919 12345. So, example lang natin to. Sa permanent address, ito ang iyong permanenteng tirahan. Halimbawa, nagbo-boarding house ka ngayon, ang boarding house mo, yan ang present address, kung saan yan ang boarding house mo. Ang permanent address, ang iyong address sa iyong probinsya. Kung halimbawa, ikaw ay taga Cavite. So, General Trias, Cavite. So, depende na sa iyo yan kung taga saan ka. Basta, pero kung parehas lang, kung ang iyong kasalukuyang tinitirhan at ang iyong permanenteng address ay parehas lang, so isulat mo pa rin dito. Same lang dito sa itaas. Tapos, telephone numbers, kung parehas lang din dito, so isulat din dito. Citizenship, ito yung kung ikaw ay Filipino ba or Filipino-American, so depende. Kadalasan sa atin ay Filipino. Ayan. Date of birth, ito ang pizza ng iyong kapanganakan. Pwedeng isulat ang words, pwede din yung number lang. So, ang date of birth, halimbawa, January 2, 1999. Ayan. Sa place of birth, kung saan ka ay pinanganak. So, dahil maliit ang space, pero depende kung anong klase ng biodata mayroon kayo. Dahil ang biodata ay iba't iba yung kanilang format.
Ito ay sample lamang. At siya nga pala, kung gusto ninyong bumili ng buy data na mayroon sa Shopee, so maglalagay ako ng link dito sa ating video ng buy data sa Shopee, mayroon din sa mga tindahan. At pwede din kayo mag-print ng sarili ninyo sa internet. Search nyo lang buy data, tapos i-print nyo sa labas. Place of birth. So, dahil maliit ang space natin dito, so halimbawa ikaw ay pinanganak sa Cavite, so lagyan mo na lang dyan ng Cavite. Sa religion, kung Roman Catholic ang iyong religion, pwede din na kung medyo mahaba, pwedeng RC. Ito ang age, ang iyong edad, ang sex, kung ang kasarian, kung ikaw ay lalaki, lagyan dito ng male. Kung ikaw ay babae, lagyan ng female. Civil status, kung single, married, widow. So kung single, dapat yung mga single, yung mga nagli-live-in partner, single pa din po sila. Dahil hindi pa kasal. Pero kung yung married, yung kasal talaga sa huwes or sa simbahan or sa pastor. Ang height naman, kung hindi mo alam, lagyan mo na lang ng unknown. Pwede mong lagyan ng unknown kung hindi mo alam. Ang weight mo, pwede mo ding lagyan ng unknown. Pero mas mabuti kung alam mo. So, sa height, pwedeng sa meters. Weight naman, pwedeng sa tons. Pwede din sa pangalan ng asawa kung ikaw ay dito ang status, kailangan hilap ng pangalan ng kung single lang, lagyan A, ibig not applicable. Ito ang trabaho ng asawa. Kung wala kang lagyan mo din ng NA. Kung ang asawa mo ay housekeeping, housewife, pwede lagyan housewife. Kung ang asawa so lagyan production operator. Dito, number of ilang bata mayroon kayo. Tapos dito, ang listahan ng kanilang mga edad. So, halimbawa, mayroon kayong anak. So, kahit na single yung inilagay mo dito, halimbawa, nagli-live-in partner kayo, pero mayroon kayong anak, dapat isulat mo dito ang iyong mga anak. So, halimbawa, mayroon kang 3 anak, number of children, 3. Listahan ng kanilang edad. So, isunod-sunod mo lang dito, una yung edad ng panganay. Halimbawa, ang panganay mo ay 15, tapos lagyan mo lang ng kama, tapos ang kasunod ay 11, lagyan mo ng kama, tapos yung bunso ay halimbawa ay 5 years old. Ayan. Pero depende tulad ng sabi ko, depende sa biodata. Ang importante ay ang may guide kayo dito sa ating video. Dito, pangalan ng papa mo. So, wala namang nakasulat na format, kaya isulat mo na lang dyan ang buong pangalan ng papa mo. Umpisa sa unang pangalan, apelido, at middle name. Middle initial. Dito, trabaho ng papa mo. Dito, address kung saan nakatira ang papa mo. Name of mother, pangalan ng mama mo. Ano ang trabaho ng mama mo dito sa occupation. At address din kung saan nakatira ang mama mo. Dito, languages or dialects. Ito ang mga lengguwahe na kaya mong isulat, kaya mong ibigkas, at kaya mong maintindihan. So, halimbawa, Filipino. So, Filipino, yan ang Tagalog. English, kung marunong ka din mag-English, so isulat mo dyan. Kung marunong ka din mag-Bisaya, isulat mo dyan sa lahat ng lengguwahe na alam mo. Dito, person to be notified in case of emergency. Ito ang tao na dapat kontakin ng kumpanya kung halimbawa magka-emergency sa'yo. So, kung ikaw ay kasal, mas mabuti na yung asawa mo ang ilagay mo dito. Tapos, ang kanyang mobile number dito. At kung saan siya nakatira, address. Kung saan nakatira, yung tao na contact number mo. Pero pwede din syempre pwede din ang parents mo, mga kapatid mo, pwede. Importante, mayroong mobile number dito.
Dito na tayo sa education. Ang education, ito ay ang iyong mga natapos. So, una sa elementary, dito pangalan ng paaralan at saka yung address. Dito kung ano yung natanggap mo na degree. Dito kung anong year ka nag-graduate. So, sa elementary, high school, vocational, kung walang vocational, lagyan ng NA. College, kung hindi nag-college, lagyan ng NA dito. Others, halimbawa may TESDA ka, isulat din dito. Special skills, halimbawa marunong kang mag-welding or mag-soldering. So, dapat yung special skills mo naka-align related sa kung ano yung trabaho na pag-a-applyan mo. So, elementary, halimbawa ikaw ay nagtapos ng elementary sa Cavite Elementary School. So, hindi ko kasi alam, hindi ko kabisado pero halimbawa lang to. Tapos, address, so, lagyan lang ng Cavite kung medyo maliit ang space. Degree received, so, anong ibig sabihin nito? Kung ano ang natapos mo. Kung graduate ka sa elementary, so, lagyan mo dito ng graduate. Sa high school, parehas din kung yung pangalan ng paaralan at kung saang address ng paaralan. Degree received, kung ikaw hindi nakapagtapos ng high school, lagyan ng undergraduate. Kung nakapagtapos, lagyan ng graduate. Tapos, year graduated, kung anong taon ka na-graduate sa paaralan na yan. Dito na tayo sa employment history. Ito ang mga history ng iyong mga dating pinagtrabahuan. So, kailangan dito ang pag-fill up ay mag-umpisa sa, ang number 1 dapat ay ang iyong pinaka-latest na napagtrabahuan. Kung ikaw ay nagtatrabaho pa hanggang ngayon, isulat mo sa number 1 ang pangalan ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo ngayon. Tapos, kung ano yung position mo doon or kung ano yung trabaho mo sa company na yan. At dito ay umpisa hanggang sa matapos. So, kung halimbawa nagtatrabaho ka pa ngayon, lagyan mo dito halimbawa from 2021 tapos to, lagyan mo ng present. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa dyan. Tapos dito, earnings. So, kung magkano yung monthly income mo sa company na yan. So, sa name, number 2, ito na yung pabaliktad. So, number 2, ito yung previous mo na pinagtrabahuan bago yung sa number 1. So, again, dapat mag-umpisa sa pinaka-latest hanggang sa pinakababa. So, kung marami kang napagtrabahuan before, dapat yung pinaka-ibaba dito, yan yung pinaka-first job mo. Okay? Sana naintindihan. So, sunod na, sa character reference na tayo at saka dito, sa character references. Kailangan ang character references, yung mga tao na hindi sila related sa iyo, hindi pwede yung mga kamag-anak mo. Halimbawa, pwede mo isulat dito ang pangalan ng boss mo, tapos ang kanyang trabaho, ang kanyang address, at ang kanyang telephone number. Or pwede din isulat mo dito yung mga kakilala mo na maaari kang yung kilala ka na kung sakaling ng pinag-applyan mo ay kilala ka nila at masasabi nila na kung ano yung mga good characteristics mo para naman hindi ka bad record sa company na pag-a-applyan mo. Pwede dito yung kung may kaibigan ka na talagang kilala ka, pero hindi pwede ang kamag-anak. Tapos dito na sa pinakadulo, ito na yung mga, kung may SS number ka na, itong number 1, certificate
number. So, ito yung sidula. Kung mayroon kang sidula, isulat mo dito. Kung may SS number ka, kung may passport number ka, tapos dito kung kailan mo kinuha yan, tapos issued at, so kung saan mo nakuha yan, at saka dito kung kailan mo nakuha yan. Meron din dito NBI clearance number. Pero again, depende talaga sa format ng biodata. Pero ay huwag kalimutan ang signature of applicant nasa pinakadulo palagi ng biodata. And that's all. Sana po ay nakatulong sa inyo kung paano mag-apply mag-fill up ng biodata form. Siguraduhin na malinis ang biodata, huwag itong itupi, iwasan ang mga erasures kapag nag-fill up. Kung bibili ng biodata, bumili ng more than one para mayroong mapag-practice, para walang erasure doon sa isa-submit mo na biodata. Tapos kung nag-a-apply ka pa, mag-fill up ka na ng maraming biodata para pwede ka magpasa kahit na saan hanggang sa matanggap ka. Salamat sa panonood ng video na to. Huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe para palaging updated sa ating mga panibagong videos. Maaring kakalimutan rin in